Sa susunod na laban ng Apocalypse Tournament, isang banggaan ng mga binur ang alamat ang masasaksihan natin. Ang unang papasok sa arena, ang nag-iisang Special Synthetic God, isang nilalang nakapantay sa lakas ng Great Sage, equal to heaven. At makakaharap niya, ang Reyna ng Digmaan, ang pinakamakapangyarihang Diyosa ng Kalangitan, si Morrigan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 16. Synthetic God. Sa simula ng kabanata, umalangaw-ngaw ang sigawan ng mga Diyos nang ideklara ni Jarl ang nagwagi sa ikatlong laban ng Apocalypse Tournament, ang Thunder God, si Indra. Nag-umapaw ang kasiyahan sa buong arena, bawat Diyos ay humanga sa tindi ng lab ang kanilang nasaksihan, isang lab ang tumatak sa kalangitan ng Valhalla. Sa loob ng VIP room, nanatiling tahimik sina Ares at Hermes habang pinagmamasdan ang tagpo. Sa isipan ni Ares, unti-unti niyang nauunawaan ang kabuoang bigat ng torneo, isang labanan na lumalampas sa karaniwang sukatan ng kapangyarihan. Napagtanto niyang upang magtagumpay si Indra, kinailangan nitong itulak ang sarili hanggang sa dulo, sa punto na maging higit pa siya sa dating anyo, isang nilalang na nakakatakot kahit sa kapwa Diyos. Sa kanyang pagsusuri, naunawaan ni Hermes na ang lakas ni Indra ay maihahalin tulad na sa mga pinakamatitinding chief gods ng langit, sina Shiva, Thor, at Hades. Sa sandaling iyon, naliwanagan siya, ang Apocalypse Tournament ay hindi na isang ordinaryong kompetisyon. Sa bawat sagupaan, may mga Diyos na nagigising, mga halimaw na muling ipinapanganak sa gitna ng labanan, taglay ang di masukat na lakas at pagnanais na lumampas sa kanilang hangganan. Ramdam ni Ares ang bigat ng katotohanang iyon. Ang torneo ay tila isang sinaunang ritual ng mga Chino, isang pag-aalay ng mga makapangyarihang nilalang na ibinibilanggo upang magpatayan, at ang tanging mabubuhay sa huli ay siyang magmamana ng lakas ng lahat ng mga nasawi. Sa katahimikan ng silid, isang tanong ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, anong uri ng halimaw ang isisilang sa pagtatapos ng Apocalypse Tournament? Kung sakaling ang magwagi ay isang outer god, walang dudang delubyo ang kasunod. Sa kabila ng pangamba, naalala ni Ares ang premyong ipinangako ni Zeus sa magiging kampyon. Hindi niya malimutan ang ngiti ng ama, isang ngiting may halong kapilyuhan at babala. Sa ilalim ng ngiting iyon, dama ni Ares ang aninong bumabalot sa kanilang ama, ang pakiramdam na may nalalapit na bagay na hindi na kayang pigilan. Sa loob ng kanyang isipan, tumibay ang pasya ni Ares. Kung sakaling humantong sa kaguluhan ang lahat, siya mismo, bilang Diyos ng digmaan, ang unang kikilos upang ipagtanggol ang langit. Handa siyang isakripisyo ang sarili kung kinakailangan para sa kapayapaan ng Valhalla. Sa tabi niya, napatingin si Hermes sa kanilang ama, at sa pagitan nila ay nagpalitan ng mga titig na tahimik ngunit puno ng pag-unawa. Pareho nilang nauunawaan ang katotohanan kung sakaling maging magulo ang lahat, gagampanan rin ni Zeus ang kanyang tungkulin. Samantala, sa ibaba ng arena, muling umalangaw-ngaw ang tinig ni Jarl, inihahanda ang susunod na laban. Muling sumiklab ang sigawan ng mga Diyos, sabik sa panibagong sagupaan. Ipinaliwanag ni Jarl na bagaman naganap sa labas ng entablado ang labanan nina Indra at Zuke, nanatiling buo at ligtas ang arena, kaya't agad nilang sisimulan ang susunod na round. Habang nagpapatuloy ang anunsyo, lumapit si Varuna kay Indra, waring nagbibigay ng mensaheng hindi na kailangang bigkasan. Isang sandaling tahimik, subalit puno ng kahulugan. Sa gitna ng hiyawan, pumasok sa entablado ang dalawang bagong mandirigma. Pareho silang naglalabas ng nakapangangilabot na presensya, sa kanilang mga mata, mababanaag ang walang hanggang pananibik, ang gutom para sa lab ang magbubukas ng panibagong yugto ng torneo. Samantala, sa kagubatan ng kalangitan, dalawang pamilyar na nilalang ang mabilis na tumatakbo, sina Pixie at Sandy. Mula sa kagubatan, sinusuyod nila ang bawat sulok sa paghahanap sa kanilang Big Bro. Sa bawat hakbang, malinaw sa kanilang isipan ang parehong tanong, kung nasaan ang kanilang Big Brother, si Sun Wukong. Ngunit sa paglipas ng mga sandali, nauwi ang kanilang paghahanap sa katahimikan. Huminto silang dalawa, huminga ng malalim, at marahang tinanggap ang kawalan ng sagot. Sa huli, pinili nilang bumalik sa labanan upang saksihan ang pagpapatuloy ng torneo. Sa kaloob-looban ni Pixie, sa kabila ng mga naglalakasang Diyos na nagbabanggaan, malinaw pa rin ang isang katotohanan, walang nilalang sa kalangitan ang makakahigit sa kanilang Big Bro, ang walang kapantay na Sun Wukong. Dagdag pa ni Pixie, kung mayroon mang Diyos na kayang magbigay ng tunay na laban sa kanilang Big Bro na si Sun Wukong, iisa lamang iyon, isang Diyos na maihahanay sa tindi ng Big Bro.
Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, isang hindi inaasahang presensya ang biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Mula sa itaas ng isang matayog na puno, maririnig ang isang tinig, malamig ngunit may halong pagngisi. Isa palang tagapakinig ang naroroon simula pa kanina. Si Kuchulain. Nabanggit nitong nakakaintriga ang kanyang narinig, dahilan upang maalarma sina Piggsy at Sandy. Patuloy pa niyang binigkas, sa tonong nanunukso, na nais niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa, lalo na kung sino raw ang tinutukoy nilang pinakamalakas sa lahat. Doon lamang napatingala ang dalawa. Nakaupo si Kuchulain sa sanga, nakatingin sa kanila, worry sabik sa anumang laban. Namukan siya ni Sandy, at sa malamig na tinig ay nasabi nitong ang demigod na nasa harapan nila ngayon ay walang iba kundi ang magiging kalaban ng kanilang big bro. Nang tanungin siya kung ano ang pangalan niya, bahagyang nadismaya ang itsura ni Kuchulain bago niya kinamot ang ulo at ipinakilala ang sarili. Ibinahagi pa niya na nalungkot siya nang matalo si Prometheus sa nakaraang laban, ngunit para sa kanya, ayos lamang iyon. Sapagkat ngayon, makakaharap niya ang uri ng Diyos na tunay na magpapaalab sa kanyang dugo, ang uri ng kalabang karapat-dapat paglabasan ng buong lakas. Kasabay ng mga salitang iyon, bigla siyang binalot ng nakakapanindig balahibong aura, isang halong pagnanasang lumaban at pinanibik sa digmaan. Napatingin ng seryoso sina Piggsy at Sandy, pinag-aaralan ang kilos ng demigod sa kanilang harapan. Ngunit sa halip na patulan ng hamon, nagpatuloy lamang sila sa paglalakad, tila binabaliwala ang presensya ni Kuchulain. Bago sila tuluyang makalayo, nasabi ni Piggsy, may tapang ka rin, bata. Sinundan iyon ni Sandy, na nagsabing hindi naman nila minamasama ang pagiging agresibo ng kaharap, ngunit ang mga tulad niya ay nagpapaalala sa kanila ng dating ugali ng kanilang big bro, ang Sun Wukong na minsan ding nilamon ng kagustuhang magpamalas ng lakas. Hindi naunawaan ni Kuchulain ang kanilang mga sinabi. Napako lamang siya sa kanyang kinatatayuan, nagtataka kung sino talaga ang tinutukoy nilang iyon. Lumipat ang tagpo sa isang mataas na puno na nakatayo sa gilid ng bangin. Mula rito, tanaw ang napakagandang tanawin ng kalangitan, payapa, malamig, at tila hiwalay sa anumang kaguluhan sa ibaba. Doon, sa lilim ng mga dahon, natutulog si Sun Wukong. Waring walang kamalay-malay sa ingay at tensyon ng kalangitan. Hindi nga siya matatagpuan ni Piggsy at Sandy, sapagkat natutulog ito sa isang puno na tumubo sa gilid ng bangin. Sa isang epic panel, ibinunyag ang isang eksena mula sa kanyang nakaraan, ang maalamat na laban ni Sun Wukong laban sa isang napakalakas na Diyos. Ayon sa tagapagsalaysay, ang nilalang na kanyang hinarap ay isang synthetic god. Noong unang panahon, naghasik ng lagim ang mga masasamang Diyos, nagdulot ng kaguluhan sa buong kalangitan. Upang mapanumbalik ang kaayusan, nilikha ng mga Diyos ang mga tinatawag na synthetic gods, mga mekanikal na nilalang na nilikha upang magpatupad ng banal na katarungan. Mga autonomous divine soldiers na walang puso, ngunit may misyon, tapusin ang mga nagwawalang Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, lumitaw ang isang walang pangalang unggoy mula sa malayong silangan. Nagsanay siya upang maging pinakamakapangyarihang mandirigma, hinamon ang mga synthetic gods sa sunod-sunod na labanan, hanggang sa siya'y kilalanin bilang the Great Sage, equal to heaven. Subalit sa likod ng alamat na iyon, may lihim na hindi kailanman nabunyag, ang labang hindi isinulat sa mga kasaysayan, ang tunggalian ni Sun Wukong laban sa isang espesyal na synthetic god. Muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga Diyos habang ipinakikilala ni Jarl ang susunod na kalahok. Ngunit agad ding natahimik ang buong arena nang marinig ang kanyang tinig, ang tono ng isang tagapagsalaysay ng kasaysayan. Ayon kay Jarl, sa Apocalypse Tournament, hindi lamang ang mga outer gods ang dapat katakutin. Noong unang panahon, upang mapigil ang kaguluhan ng masasamang Diyos, nilikha ang mga autonomous divine soldiers, mga nilalang na ipinanganak upang magpataw ng banal na parusa. Sila ang tinatawag na synthetic gods. At sa lahat ng synthetic gods na nalikha, mayroong nag-iisang espesyal, isang nilalang na lampas sa kahit anong antas ng kapangyarihan. Mula sa madilim na entrada ng arena, unti-unting lumitaw ang silwetang bakal, kumikislap sa liwanag ng arena, ang synthetic god. Habang naghiyawan ng mga Diyos, makikita sina Piggsy at Sandy sa gilid, nakamasid. Sa mahinang tinig, wika ni Piggsy, kung may isa mang nilalang sa torneo ng Apocalypse na kayang magbigay ng tunay na problema sa ating big bro, iyon na yung hinayupak na lalaban ngayon sa arena. Batay kay Jarl, nilikha ang isang Diyos na higit pa sa karaniwan, isang nilalang na sadyang ginawa upang tugisin at paksain ang mga pinakamakapangyarihang Diyos na nagdudulot ng kaguluhan sa kalangitan, mga Diyos na niyang mga karaniwang synthetic gods ay hindi kayang pabagsakin.
Ang Diyos na ito ay bunga ng isang espesyal na paglikha, isang sandata laban sa mga nilalang na hindi sumusunod sa batas ng kalangitan, ang mga tinatawag na outer gods. Sa Journey to the West, binanggit na nakipagsagupaan ang espesyal na synthetic god na ito kay Sun Wukong, ang Great Sage, equal to heaven. Sa alamat, sinasabing tinalo raw ni Wukong ang Diyos na iyon. Ngunit, sa salaysay ng tagapagsalita, kathang-isip lamang ang kwentong iyon. Ang tunay na nangyari, isang labanan na tumagal ng 17 araw at gabi, ay walang nagwagi. Magkasing lakas ang dalawa, at parehong nagdulot ng matinding pinsala sa isa't isa. Sa gitna ng totoong nangyari, ipinakita ang isang aklat na hawak ng kung sino, at ito na nga si King Enma mismo. Sa kanyang pahayag, matapos ang walang katapusang bakbakan nina Sun Wukong at ng espesyal na synthetic god, binura ng mga Diyos ng Valhalla ang lahat ng tala tungkol sa kanilang laban, para bang hindi ito kailanman naganap. Ngunit para sa dalawang mandirigmang iyon, malinaw, ang araw na iyon ay hindi nila malilimutan. Magkaiba man ang naging pananaw nila sa kinalabasan, pareho nilang tinuring na iyon ang pinakamatindi sa lahat ng laban na kanilang hinarap. Mula noon, nagsimula ang walang humpay na paghahanting ng synthetic god sa mga masasamang Diyos. Isa-isa niyang pinuksa ang mga outer gods na kanyang nasasalubong, binubura sa pag-iral ang bawat isa. Ngunit kahit marami na ang kanyang napatay, nananatiling hangkag ang kanyang puso, tila may kakulangan, isang walang kasiyahang pagnanasa para sa isang laban na tunay na makakapuno sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang pangalan lamang ang bumabalik, si Sun Wukong. Sa kanya nagsimula ang pagkauhaw sa labanan, at sa kanya rin ito matatapos. Unti-unti, nagtanong siya sa sarili, ano nga ba ang saysay ng lahat ng ito? Ang pagwasak sa sangkatauhan, ang Apocalypse Tournament, maging ang Ragnarok, lahat ng iyon ay walang halaga sa kanyang paningin. Bumalik ang tagpo sa arena, at muling ipinaabot ni Jarl ang katotohanan. Ang Diyos na ito ay hindi lamang nilikha para labanan ang mga outer gods, kundi upang katakutin rin ang lahat ng mga masasamang Diyos. Siya ang Diyos na kayang magpatigil ng paghinga ng sinuman sa takot, ang Diyos na ang mismong presensya ay nagdudulot ng pangamba sa lahat ng makakalaban niya. Siya si Neza, ang anti-outer god na synthetic god. Sa kanyang isipan, alam ni Neza na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa mahabang panahon, patuloy niyang hinasa ang kanyang kakayahan, pinahusay ang bawat bahagi ng kanyang katawan at sandata hanggang sa umabot sa sukdulan. Ngayon, handa na siyang ipakita sa buong kalangitan ang kanyang upgraded power. Sa kanyang loob, tila humihiyaw ang hamon, nais niyang saksihan ni Sun Wukong ang bunga ng kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, naghanap siya ng palatandaan ng presensya ng dating karibal. Mabilis niyang iniskan ang paligid, natagpuan sina Pixie at Sandy, ngunit kahit anino ni Wukong ay wala. Nang matiyak niyang hindi man lamang nanunood si Wukong ng laban, kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabundukan, mahimbing na nagpapahinga si Sun Wukong sa ilalim ng isang punong kahoy, payapang nakahiga na para bang walang pakialam sa mga nagaganap sa Apocalypse Tournament. Sa kabilang dako, si Neza ay nag-aalab sa gigil, handang ilabas ang buong puwersa ng kanyang galit. Sa gitna ng magsisimulang laban, ipinaabot ni Jarl ang anunsyo ng bagong labanan. Biglang nag-alerto ang AI system ni Neza, batay sa datos nito, ang paparating na kalaban ay may level 5 threat rating, isang mapanganib na kalaban. Mula sa kabilang panig, isang dambuhalang figure ang lumitaw, isang Diyos ang may nakapangangilabot na presensya na kabilang sa mga outer gods na unbelievable. Kinumpirma ng AI system ni Neza ang impormasyon tungkol sa kanyang makakalaban, at sa pahayag ni Jarl, ito ay walang iba kundi ang Diyos ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong kalangitan, si Morrigan, ang Queen of War. Noong laban para sa titulong pinakamalakas na Diyosa, halos mamatay si Echidna, ang Snake Empress ng Greece, matapos siyang durugan ni Morrigan. Ang kanyang kapangyarihan ay tinuring na nasa antas ng Dreadnought class, isang puwersang kayang magwasak ng mga Diyos at nilalang sa isang iglap. Pagharap ni Morrigan kay Neza, ang tingin niya rito ay puno ng kawalang bahala. Sa kanyang mga mata, isa lamang itong payat, gutom na batang hindi dapat humamon sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamataas, tahimik lamang na nakatayo si Neza, tila walang pakialam sa mga insultong ibinabato ng Diyosa. Dito ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa arena nang maglabas ng nakakapanindig balahibong aura si Morrigan. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong nagbabadya ng kamatayan, malamig, mabangis, at puno ng pagmamataas. Sa mapanglait na tinig, tinitigan niya ang maliit niyang kalaban at malamig na sinabi, ituring na lamang ito ni Neza na senyales, na nagkamali siya ng makakalaban. Ngunit sa halip na matinag, balagbag at may halong pang-aasar ang naging tugon ni Neza.
Kawawa naman daw si Morrigan. Bahagyang napatigil si Morrigan, napakunot ang noo habang sinusuri ang maliit na Diyos sa harap niya. Hindi pa doon nagtapos ang pambabastos ng maliit na si Neza, patuloy pa itong nagbitaw ng nakakainsultong pahayag. Sa karanasan daw niya, ang mga simpleng mag-isip na halimaw na tulad ni Morrigan ang pinakamadaling pabagsakin. Sa sandaling iyon, nag-apoy sa galit si Morrigan. Hindi niya matanggap na bastyusin ng isang maliit at walang respetong kaharap. At nang tuluyang sumabog ang tensyon, narinig ang malakas na tinig ni Jarl, ang tagapagpahayag ng laban. Narito na daw ang reyna ng digmaan, ang Diyos ang hindi kumikilala kay Zeus ni kay Odin. Kung nanaisin niya, dudurugin niya silang lahat. Siya ang walang kapantay na Morrigan, dakilang reyna ng digmaan. Kasabay ng pag-echo ng kanyang pangalan sa buong arena, isang epikong tagpo ang sumunod. Mabilis na naglunsad si Morrigan ng matinding pag-atake, at ang paligid ay nilamon ng halimaw na enerhiya. Bawat paggalaw niya'y may hatid na kamatayan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakapirmi si Neza, tahimik, kalmado, tila ba sinusukat lamang ang lakas ng reyna bago siya gumanti. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Sa gitna ng madugong Apocalypse Tournament, nagsimula na ang banggaan ng dalawang makapangyarihang Diyos, ang special synthetic god na si Neza, laban sa Diyosa ng digmaan si Morrigan. Ngunit hindi lang ito basta laban, dahil pati mga inosenteng Diyos na nanunood ay nadadamay, isa-isang naglalaho. At nang masaksihan ito ni Ares, sumiklab ang galit niya. Kung hahayaang magwala si Morrigan, mawawala ang kinabukasan ng langit ng Valhalla, wika niya. Ngunit ang mas nakakakilabot, ay ang katahimikan ni Zeus. Pinapayagan lang niya ang kaguluhan, kahit nalulunod na sa dugo ang entablado. Bakit niya ito hinayaan? Ano ang nakikita ni Zeus, na hindi natin nakikita? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 17. Difference in rank. Sa pagsisimula ng kabanata, inanunsyo ni Jarl ang simula ng ika-4 na bakbakan ng Apocalypse Tournament. Agad na sumugod si Morrigan, pinakawalan ang kanyang pulverized punch kay Neza. Ngunit sa halip na umiwas, nanatili lamang si Neza sa kinatatayuan, tahimik, walang bakas ng takot. Itinaas niya ang kaliwang kamay, handang salubungin ang paparating na atake. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong arena, nayanig ang sahig sa tindi ng puwersang taglay ng suntok ni Morrigan. Mula sa commentator booth, tanaw ni Jarl ang nagwawalang hangin at alikabok na dulot ng banggaan. Sa gitna ng sigawan, ipinaliwanag niyang normal punch lamang iyon mula kay Morrigan, ngunit taglay na agad ang nakapangangilabot na puwersa. Unti-unting kumalma ang paligid habang naglalaho ang alikabok. At doon, napatigil si Morrigan, nakita niyang walang bakas ng pinsala si Neza. Nadepensahan nito ang buong atake gamit ang kaliwang braso, na ngayon nagbago ng anyo bilang isang mystical shield. Basag ang sahig, ngunit ni isang gasgas ay wala kay Neza. Mula sa kanya mismo, maririnig ang isang mapanglait na tinig. Tulad ng inaasahan niya, aniya, walang diskarte sa labanan si Morrigan, simple, diretso, at madaling basahin ang galaw. Bagamat mapanghamon ang tono, ramdam ang tiwala ni Neza sa sarili. Nagulat ang mga Diyos na nakasaksi, lalo na nang masilayan nila ang pagbabagong anyo ng braso ni Neza, isang sandata na kayang salagin ang mapaminsalang atake ng isang Diyosa. Ngayon, si Neza naman ang aatake. Sa ilang segundo, nagliwanag ang kanyang kamay, isang repulsor blast ang pinakawalan niya kay Morrigan, tama sa point-blank range. Tumilapon si Morrigan sa ere sa lakas ng pagsabog. Napatulala ang lahat ng Diyos sa bilis ng pangyayari. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa hanay ng mga manunood. Nagkagulo ang lahat, kanya-kanyang takbuhan ang mga Diyos, ayaw madamay sa banggaan ng dalawang halimaw. Maging si Jarl, na nakasaksi mula sa itaas, ay napahinto. Tumutulong pawi sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang eksena, hindi siya makapaniwala na kayang paliparin ni Neza ng ganon kalayo ang Diyosa ng digmaan. Ngunit sa gitna ng mga guho, tumayo si Morrigan. Ngumiti siya, malamig ngunit puno ng gigil. May nakakatuwang laruan ka pala, wika niya, tila ginaganahan na sa laban. Seryoso si Neza, at sinabing kung ganoon, subukan niyang suluhin ang susunod na atake, para malaman kung laruan lang ba talaga. Unti-unting nagbago ang anyo ng kanang braso ni Neza, nag-iipon ng enerhiya hanggang sa ito'y maging sandatang naglalagablab sa liwanag. Handa na siya sa isang mapaminsalang pag-atake.
Mula sa booth, napanganga si Jarl at ang mga Diyos na nanunood, sapagkat ngayon lang nila nasaksihan ang tinatawag na internal organ divine weapon ni Neza. At sa sumunod na sandali, ipinamalas niya ito, pang Hao Jiangqiang, Fire Tip Spear Omega Blast. Mabilis at diretsyong damaloy ito kay Morrigan, ngunit nakangiti lamang ang Diyosa ng digmaan. Hindi man lang siya gumalaw sa kinatatayuan. Sa isang epikong tagpo, hinanda niya ang kamao upang salubungin ang Omega Blast ni Neza. Ayon sa tagapagsalaysay, bago pa man pakawalan ni Neza ang blast energy mula sa kanyang divine weapon, ginamit muna niya ang mystical armor of heaven and earth upang salagin ang pulverized punch ni Morrigan. Sa loob ng kanyang katawan, naiipon na ang napakalakas na kapangyarihan, isang enerhiyang kayang gawing purong destructive force. Sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, nagtatransform ito bilang divine weapon, at mula roon, pinakakawala ng enerhiyang kayang pumulbo sa sinumang tatamaan. Ngayon, papalapit na ang Omega Blast kay Morrigan, ngunit sa isang napakalakas na pagwasiwas ng kamao paitaas, na-deflect niya ito na para bang walang kwentang atake lang. Nagpamalas siya ng nakagigimbal na lakas, isang kapangyarihang iilan lamang sa mga Diyos ang makakagawa. Ngunit ang na-deflect na Omega Blast ay patungo sa direksyon ng mga manunood. Wala na silang oras para umiwas. Isang nakabibinging pagsabog ang gumimbal sa buong arena. Tinamaan ng mga Diyos na nanunood, at si Morrigan, ni hindi man lang lumingon. Wala siyang pakialam kung sino ang madadamay. Samantala, si Ares, na noon ay papunta pa lamang sa arena, ay napahinto nang marinig ang malakas na pagsabog. Nagsimula na pala ang laban, mahina niyang sambit. Ngunit paglapit niya, namutla siya sa nasaksihan, ang ilang Diyos ay nagtatakbuhan, ang iba na may nasusunog at sugatan. Marami ang nasawi sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Ares sa lawak ng pagkasira. At dito, buong lakas niyang isinigaw, bilang Diyos ng digmaan ng kalangitan, kung hahayaan nila si Morrigan na mag-amok, walang kinabukasan ng Valhalla. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang Diyosa ng digmaan ay walang pakialam sa mga sigaw ni Ares, nakatuon lamang ang kanyang tingin sa kalaban niyang si Neza. Mapanglait na sinabi ni Morrigan na matagal na niyang binigyang babala si Neza, para sa kanya, laruan lamang ang sandata nito. Samantala, naunawaan naman ni Neza na walang silbi ang mga long-range attacks laban kay Morrigan. Kaya't muli, nagbago ang anyo ng kanyang kanang braso. Pagkasambit niya ng organs, nag-transform ito bilang isang divine sword, habang ang kanyang mga paa ay nagkaroon ng flight wheels. Bigla siyang bumulusok patungo kay Morrigan, pareho silang gigil, determinado na tapusin ang isa't isa. Habang nagsisigawan ang napakaraming Diyos na nanunood, si Jarl ay natulala. Hindi na niya maunawaan ang bilis ng labanan, nagpatuloy ang dalawang mandirigma sa bakbakan, kahit na nasa hanay na ng mga manunood. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog ng magsalpukan sina Neza at Morrigan, at muling nagtakbuhan ang mga Diyos sa paligid, pilit na iniiwasan ang sentro ng labanan. Sa VIP room, nag-usap sina Hermes at Zeus. Napansin ni Zeus na tila napakaliit ng arena para sa ganitong klaseng labanan at sa dami ng manunood. Sumang-ayon naman si Hermes. Para kay Hermes, hindi maiiwasan ang ganitong trahedya. Sa Apocalypse Tournament, kung saan nagtitipon ang mga mapanganib na Outer Gods, tiyak na darating ang sandaling magigiba ang buong arena. Mungkahi ni Hermes, itigil na ba nila ang laban? Ngunit agad na tumanggi si Zeus. Ipinaliwanag niya na ang kaguluhang nasasaksihan nila ngayon ay siyang tunay na diwa ng torneo. Kung nanaisin ng isang Diyos na manood ng labanan, handa rin dapat siyang mamatay, dahil ang panunood dito ay isang panganib. Ngunit sa likod ng brutal na digmaan na ito, doon mismo nakasalalay ang importansya ng torneo. Tanging ang mga may tapang lamang na manatili hanggang dulo ang karapat-dapat makasaksi ng katotohanan ito. Ganyan kabangis ang Apocalypse Tournament. Sa itaas ng arena, isang silweta ang lumitaw. Malamig nitong winika, hindi talaga nagbago, kahit gaano kadelikado, gusto pa ring magpasiklab. Siya si Cuchulainn. At sa kanyang mga mata, malinaw ang obserbasyon, sukdulan na ang karahasan ni Morrigan. Muling bumuwelo ng ubod ng lakas si Morrigan. Sa isang kisap mata, nagtalsikan ang malalaking piraso ng bato mula mismo sa upuan ng mga manunood. Ngunit nagawang iwasan lahat iyon ni Neza. Sa mga sandaling iyon, nakumpleto ng kanyang AI system ang attack pattern ni Morrigan. At dito, inilunsad ni Neza ang kanyang counterattack, sabay sa galaw ng kalaban. Kalmado niyang sinabi, siguro naman, naiintindihan mo na ngayon, ang pagitan ng ating rango, ang tunay na agwat ng lakas. Nanlaki ang mga mata ni Morrigan. May mga sugat na sa kanyang mukha, at ilang saglit pa'y sumirit ang dugo mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan.
Hindi niya maintindihan kung paano siya tinamaan. Maging ang mga kilalang Diyos na nanunood ay napahinto, lahat ay namangha sa ginawa ni Neza. Sunod-sunod ang mga atake, walang tigil ang paghagupit ng Divine Sword ni Neza. Ang kanyang mga braso ay parehong nagbago bilang mga espada, at sa tindi ng bilis, wala nang magawa si Morrigan kundi tanggapin ang bawat tama. Para kay Neza, tulad ng inaasahan niya, si Sun Wukong pa rin ang tanging kalaban na karapat-dapat sa kanya. Sa madaling sabi, nahihinaan siya kay Morrigan. Ngunit biglang napatigil si Neza. Hindi niya magalaw ang isang braso. Paglingon niya, nakagat na pala ni Morrigan ang kanyang kanang braso, mahigpit na nakakapit gamit ang matatalim na ngipin. Nanlaki ang mga mata ni Neza. Sa sandaling iyon, nagbigay ng alert ang kanyang AI system, ang kalabang nasa harapan niya ay biglang tumaas ang antas ng panganib, isang napakadelikadong sitwasyon. Ngumisi si Morrigan. Naalala mo pa ba, ang mga pinagsasabi mo kanina? Na wala akong diskarte sa laban. Punong-puno ng gigil, ipinangako niyang babaliktarin niya ngayon ang laban at wawasakin ang hambog na synthetic god na si Neza. Itinaas ni Morrigan ang kamao, at sa sandaling iyon, napanganga si Neza. Hindi siya makapaniwala na nakakakilos pa si Morrigan, sa kabila ng dami ng tama nito sa katawan. Gigil na gigil ang Diyosa. Tama ka naman, wika niya, pangkaraniwang suntok lang naman talaga yung nasalag mo kanina, at ngayon, ayon sa tagapagsalaysay, nakaramdam ng takot si Neza. Dahil oras na para maranasan niya ang tunay na suntok na hinahanap niya mula sa Diyosa ng digmaan. Habang papalapit si Sun Wukong sa arena, isang malakas na dagandong at pagyanig ang naramdaman niya. Hindi siya makapaniwala, may lindol sa mismong Valhalla Arena. Napakamot siya sa ulo. Puro kababalaghan na lang ang nangyayari nitong mga nakaraang araw, aniya habang patuloy sa paglalakad. Wala siyang kamalay-malay na ang mortal niyang kalaban na si Neza ay kasalukuyan ng binabalasa ni Morrigan sa loob ng arena. Samantala, ang mga nakasaksi sa laban ay namutla, pinagpawisan, at halos hindi na makapagsalita. Isang suntok lang ni Morrigan at halos magkadurog-durog ang buong Valhalla Arena. Sa isang epic panel, makikitang pinutulan ni Morrigan ng mga braso at binti si Neza. Bitbit niya ito, parang isang laruan, sabay sabing, ito ba ang sinasabi mong agwat ng lakas natin? At sa puntong iyon, sa gitna ng katahimikan ng mga natitirang manunood, nag-aalang ang wika ni Jarl, tapos na daw ang laban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Ang inaakala ng lahat na ganap ng durog at tuluyan ng natalo si Neza, ay isang malaking pagkakamali. Maging si Sun Wukong mismo ang nagpatunay na hindi pa rito nagtatapos ang laban. Dahil alam niya ang isang katotohanang lingid sa karamihan, ang tunay na lakas ni Neza ay hindi pa niya inilalabas. At sa loob lamang ng ilang saglit, na balot ng pagkabigla ang lahat, ipinakita ni Neza ang isang battle form na ngayon pa lamang nasisilayan. Isang anyong muling magpapaalab sa naudlot na labanan. Ngayon, iisa ang tanong na gumugulo sa isip ng lahat, kakayanin pa kaya ni Morrigan ang Neza na nasa ganitong estado? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 18. Limit break. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nag-aalab na ang gigil ni Morrigan habang mahigpit niyang hawak si Neza sa isang braso. Kasabay nito, sunod-sunod ang babalang inilalabas ng AI system ni Neza, na umabot na sa pinakamataas na antas ng alarma. Sa kabila ng kritikal na sitwasyon, agad niyang pinagana ang kanyang mystical armor upang makadepensa. Ngunit isang napakalakas na pagsabog ang humanid sa buong arena nang pakawalan ni Morrigan ang kanyang Dreadnought Punch, isang suntok na halos durugin ang mismong entablado. Ayon sa narrator, ang mystical armor of heaven and earth ni Neza ay hango sa muling paglikha ng isang teknik ni Sun Wukong, ang Shifang Wily, ang parehong ataking tumalo kay Prometheus. Ang prinsipyong ginamit dito ay ang pag-iipon ng puwersa ng kalaban at ibinabalik ito sa mismong umatake, subalit nananatili pa rin itong isang teorya. Hindi nagtagal, nagsimulang mabitak ang mystical armor ni Neza. Sa isang simpleng suntok ni Morrigan, tuluyang nasira ang depensa, naputol ang mga braso at binti nito, at hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng atake. Kasabay ng malakas na pagsabog at matinding pagyanig, naramdaman ito ng mga Diyos na kasalukuyang nagpapagaling. Biglaan silang naalarma sa lindol na umabot kahit sa kanilang kinaroroonan. Samantala, sa silid ng paggamutan, nasaksihan ni Baiho, Xuanho, at Qinglong ang nagaganap sa torneo sa pamamagitan ng kanilang monitor. Namangha si Baiho sa ipinapakitang lakas ni Morrigan.
Sa arena naman, nakahandusay si Neza sa sahig, duguan at tila wala ng malay. Dinampot siya ni Morrigan sa ulo at itinaas, binigyan ng mapanghamak na tingin ang kalabang wala ng kakayahang lumaban dahil sa putol na mga bias. Sa isang iglap, marahas niya itong ibinagsak, at malinaw sa kanyang kilos ang pagkainis, isang palatandaang hindi naging sapat na warm-up ang laban. Habang papalayo si Morrigan, napaisip si Jarl kung tapos na nga ba ang laban. Ngunit sa itaas ng arena, naroon si Sun Wukong, at batid niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang nagpapatuloy sa paglakad si Morrigan, may kakaiba siyang naramdaman. Sa isang iglap, isang espada ang tumago sa kanyang katawan nang hindi niya namamalayan. Nabigla sina Ares, Jarl, Hermes, at Enma sa bilis ng mga pangyayari. Lalong nagnitngit si Morrigan nang mapagtantong patuloy pa ring lumalaban si Neza. Nang umatake siya sa kanyang likuran, wala siyang tinamaan. Muli niyang naramdaman ang presensya ng kalaban sa kanyang likod. Paglingon niya, tumambad ang isang Neza na muli nang may mga braso at binti, ngunit lubos na nagbago ang anyo. Umalangaw mula sa AI system ang kumpirmasyon na ginamit na ni Neza ang kanyang limit break. Ipinakita nito ang Azure Form, isang nakakikilabot na anyong may 6 na braso. Napaisip sina Enma, Pixie, Sandy at Ares kung anong uri ng battle form ang kanilang nasasaksihan. Maging si Jarl ay napaisip, sapagkat sa isang iglap ay nagkaroon muli si Neza ng mga binti at sandamakmak na braso, malinaw na indikasyong malayo pa sa katapusan ang laban. Sa isang epic na sandali, si Neza naman ang nagbigay ng nakakapangliit na tingin kay Morrigan. Hindi man natinag, mabilis na sumugod si Morrigan. Sa sumunod na panel, sabay silang naglunsad ng mga atake, ngunit mas mabilis si Neza. Isang mabilis na suntok ang agad niyang pinakawalan, tumama sa gitnang dibdib ni Morrigan, sa mismong lugar kung saan siya nasaksak kanina. Sa lakas ng tama, tumilapon pa itaas si Morrigan. Hindi pa roon nagtapos. Sa ubod ng bilis, sinundan ni Neza ang katawan ni Morrigan sa ere at naglunsad ng kasunod na atake. Isang matinding suntok sa mukha ang tumama, kitang-kita ang pagtalsik ng dugo mula sa bibig nito bago ito muling bumagsak pababa at sumalpok sa sahig ng arena. Napanganga ang mga nakasaksi sa ipinapamalas na lakas ni Neza, sapagkat sa sandaling iyon ay hindi na makapalag si Morrigan. Ngunit sa paglapag ni Neza at sa kanyang paglapit sa kalaban, agad niyang napansin ang kakaiba, biglang nadurog ang isa sa kanyang mga braso, sinundan ng isa pa. Hindi naglaon, pati ang isa niyang binti ay unti-unti na ring nagkakadurog-durog. Kitang-kita ni Sun Wukong ang lakas na ipinapakita ng kanyang dating karibal. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan nang mapansing dumating na rin siya sa arena. Napansin ni Pixie ang kakaibang anyo ni Neza, isang formang hindi pa nila nasasaksihan noon. Maging si Sun Wukong ay aminadong hindi pamilyar sa anyong iyon, sapagkat sa pagkakaalala niya, noong una silang maglaban ay tumagal ng napakahabang bakbakan ang kanilang sagupaan. Noon, ang lakas ni Neza ay nakasalalay sa kanyang teknik ng regeneration, dahilan kung bakit paulit-ulit itong bumabangon sa kanilang laban. Sa huling yugto ng kanilang matagal na bakbakan noon, ginamit ni Neza ang kanyang pinakahuling teknik, laban kay Sun Wukong, isang bagay na hindi kailanman naikwento sa kanila, dahilan upang mapaisip sina Sandy at Pixie. Ang teknik na iyon ay ang sabayang paglabas ng sandamakmak na braso ni Neza, na ginagamit niya upang ilunsad ang isang ganap na all-out attack gamit ang lahat ng sandatang taglay niya. Subalit ang kasalukuyang ipinapakita niyang Azure Form ay malinaw na naiiba, isang anyong ngayon lamang nasaksihan, kahit ng mga nakaaalam sa kanyang buong lakas. Sa sandaling iyon, muling naayos ang mga nasirang braso ni Neza mula sa naunang labanan. Nanatili siyang nakatayo, tahimik na naghihintay kung babangon pa si Morrigan. Inis ka ng AI system ni Neza ang hukay na pinagbagsakan ng kalaban at nakumpirmang may senyales pa ng buhay. Unti-unti ngang bumabangon si Morrigan mula sa alikabok at mga guho. Nagkatitigan ang dalawa. Ngunit ang titig ni Morrigan ay nagbago, sa halip na panghihina, mas lalong itong nag-aalab, waring mas ginaganahan pa sa kabila ng matinding sugat. Para sa kanya, ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na laban. Gayunpaman, hindi maitikaila ang bigat ng pinsalang kanyang tinamo, sapagkat patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Napansin din ni King Enma na ang mga atake ni Neza ay tunay na nagdulot ng seryosong pinsala kay Morrigan. Samantala, tinanong ni Zeus si Hermes tungkol sa kasalukuyang lagay ng laban. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang bagong battle form ni Neza ay tila nagsasakripisyo ng sariling life force kapalit ng tuloy-tuloy na paggana at kakayahang lumaban. Sa gitna ng tensyon, muling nadurog ang isa sa mga binti ni Neza. Hindi makapaniwala si Morrigan sa kanyang nasasaksihan at napaisip sa kalagayan ng kalaban.
Dahil sa biglaang pagkasira ng binti, bumagsak si Neze sa sahig ng arena. Sa kabila nito, malinaw ang kanyang intensyon, hinihintay at inaanyayahan pa rin niya si Morrigan na lumapit. Sa isang close-up na sandali, makikita ang matinding gigil sa mukha ni Neza, isang mapanuyang hamon na tila nagtatanong kung may takot bang nararamdaman ang Outer God na si Morrigan. Hindi napigilan ni Morrigan ang mapahalakhak sa narinig, ngunit kasabay nito ay kapansin-pansing nagliliwanag ng labis ang katawan ni Neza, sa paraang hindi agad maipaliwanag. Dito pumasok ang masusing paliwanag ng narrator. Matapos tanggapin ni Neza ang malakas at mapanirang suntok ni Morrigan, isang atakeng halos dumurog sa kanyang katawan, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa regeneration hindi lamang upang maghilam, kundi upang sapilitang ikulong at itago ang nag-uumapo na kapangyarihang ipinasa sa kanya ng suntok. Ang mapanirang enerhiyang iyon, na tinago niya sa loob ng kanyang katawan, ay unti-unti niyang inilipat sa kanyang kanang kamao. Sa isang iglap, bumulusok si Neza patungo kay Morrigan, tangan ang lakas ng mapaminsalang enerhiya. At para kay Morrigan, malinaw ang kanyang tugon, handa niyang salubungin si Neze ng isang tunay at mapaminsalang suntok. Ang tanong, sino sa kanila ang mapupuruhan? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Sa gitna ng gumuguhong arena, dalawang Diyos ang nagbabanggaan, si Neza, ang synthetic god na sinusunog ang sariling katawan kapalit ng lakas. At si Morrigan, ang Diyos ang isinantabi na ang awa at pag-aatubili. Bawat suntok ay may kapalit na dugo. Bawat hakbang ay may kapalit na hangganan. Isang laban kung saan ang mananalo ay hindi ang mas mabilis, kundi ang handang mawala ng lahat. Ngunit habang naglalaho ang alikabok ng digmaan, may isang tinig na umalingaw mula sa ilalim ng guho. Isang Diyos na isinilang lamang ngayon. Isang kapangyarihang hindi pa nasusukat. At sa tahimik na sandaling iyon, malinaw ang babala, ang tunay na kaguluhan, ay magsisimula pa lamang. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 11. What full power looks like. Sa pagpapatuloy ng kabanata, bumulusok si Neze sa isang walang pag-aatubiling paglusob. Hindi nagpahuli si Morrigan, handa rin siyang ipakita ang tunay niyang brutalidad. Ngunit bago pa man ganap na makapwesto ang lahat, sinalubong siya ng isang napakalakas na suntok. Napaatras si Morrigan, at kasabay nito ang pagtalsik ng dugo mula sa kanyang bibig. Doon napansin ni Neza ang kapalit ng kanyang sariling opensiba, ang brasong ginamit niya sa pag-atake ay halos na durog. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang. Sa halip, lalo pa siyang nagpakawala ng sunod-sunod na suntok, mabibigat, mabilis, at walang pahinga. Hindi niya tinantanan si Morrigan. Sina Ares, Jarl, Pixie at Sandy ay napako sa kinatatayuan, habang si Zeus naman ay halatang nasisiyahan sa nagaganap. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena. Sa kabila ng bilis ng mga galaw, malinaw kay Hermes ang katotohanan, bawat suntok ni Neza ay may lakas na kayang sirain ang sarili niyang katawan. Ngunit dahil sa pambihirang kakayahan niyang mag-regenerate, nagagawa niyang ipagpatuloy ang walang tigil na ulan ng mga atake, isang antas ng bangis na hindi inaasahan ng sinuman. Lalong yumigting ang laban nang gamitin ni Neza ang Shura, sa Hasrakala. Mas bumilis at mas bumigat ang bawat atake. Sunod-sunod na dagendong ang umalangaw, tila ba ang arena mismo ay nagrereklamo sa bigat ng sagupaan. Sa kabilang panig, pinagpapawisan ng matindi si Echidna habang mahigpit na nakakapit sa damit na nagtatago sa kanyang putol na braso. Bumalik sa kanya ang alaala ng isang lumang laban, isang arena, parehong sugatan, at walang sino mang handang umatras. Dito ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang isang mahalagang katotohanan, ang suntok ni Morrigan ay hindi isang espesyal o eksklusibong abilidad. Isa lamang itong ritual. Ang tunay niyang kapangyarihan ay ang ganap na pagtalikod sa lahat, sa awa, sa pag-aalinlangan, at sa anumang hadlang. Habang patuloy ang pambubugbog, unti-unting nasisira ang bakal na baluti sa isa niyang braso, sa isang paraang hindi maipaliwanag. At tulad ng naramdaman ni Echidna noon, nagsimulang magduda si Neza. Siya ang nangingibabaw, ngunit bakit tila hindi niya tuluyang matalo si Morrigan. Ayon sa narrator, hindi pinagpala si Morrigan ng isang natatanging kakayahan. Sa halip, nagmamay-ari siya ng isang divine weapon, isang lakas na nag-iisa, buo, at hindi matatawaran. Dito na nagliwanag ang isang braso ni Morrigan. Sa panel na iyon, malinaw na handa na siyang makipagsabayan ng todo. Isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Neza, kasabay ng walang tigil na alarma mula sa kanyang AI system, limit break, hindi masukat ang banta, red alert. Pinili ni Neza na isantabi ang babala at ipagpatuloy ang paglusob.
Ngunit bago pa siya makarating, biglang nadurog ang apat niyang brasong ginagamit sa opensiba. Nabigla siya, at alam ng mga Diyos na nakasaksi na ito na ang hangganan ng kanyang lakas. Habang bumabagsak si Neza, nanatiling nakatayo si Morrigan, tila inaanyayahan ang mas malalim na yugto ng laban. Sumang-ayon ang loob ni Neza sa hamon, ngunit ang AI system niya ay malinaw, ubos na ang survival energy, nasa critical na estado na siya, at imposible nang magpatuloy. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang pagkatalo. Inilipat niya ang lahat ng natitirang life force sa kanyang kanang braso, ang huling alas na natitira. Walang teknik, walang estratehiya. Isang suntok na lamang ang maiaalay niya. Tahimik na naghintay sina Jarl at Ares sa mangyayari. Sa huling paglusob ni Neza, nasilayan ni Morrigan ang inaasahan niya, isang mandirigmang lalaban hanggang wakas. Sa isang epic na sandali, bumuwelo rin siya. Dalawang kamao ang nagsalubong. Wala nang atrasan. Isang napakalakas na pagsabog ang isinilang sa sabayang pag-atake ng dalawang kamao. Sa sandaling iyon, ang banggaan ay nagmula sa dalawang Diyos na tuluyang nilampasan ang lahat ng hangganan ng lakas at intensidad na kanilang ipinakita hanggang ngayon. Hindi kinaya ng arena ang puwersa. Unti-unti itong bumigay, nagkabitak-bitak, gumuho, at nagkadurog-durog na parang salamin. Sa gitna ng nagkalat na guho, nanatiling buhay si Jarl. Dahan-dahan siyang bumangon, sugatan ngunit malinaw ang isip, at agad hinanap kung sino ang nanatiling nakatayo matapos ang sagupaan. Sa di kalayuan, natanong niya si Morrigan, nakatayo pa rin. Ngunit nang masilayan ng mas malapitan, malinaw na putol ang isang braso nito. Kahit ganoon, nanatili siyang matatag, pilit na hinahamon ang sarili na huwag bumigay. Hindi nagtagal, tuluyan ding nanghina ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa, ubos na ang lakas na kumakapit sa kanya. Sa kabilang panig, si Neza ay halos wala nang natira, katawan at ulo na lamang. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kanyang kamalayan. Isang hiya ang bumalot sa kanya nang masilayan siya ni Sun Wukong sa ganitong kalagayan. Ngunit naunawaan ni Wukong ang ibig ipahiwatig ng katahimikang iyon. Bago pa tuluyang humiwalay si Wukong, pinigilan siya ni Neza. Doon niya ibinigay ang kanyang huling pag-amin, na ibinuhos niya ang lahat sa laban, at matagal na panahon na ang lumipas mula nang muli niyang maramdaman ang ganitong uri ng kasiyahan. Higit sa lahat, kahit natalo, wala siyang naramdaman ni Katie na hiya o pagsisisi. Sa halip, buong pagmamalaki niyang tinanggap ang laban na kanyang pinasok. Singit ni Wukong, iyon na sana ang unang sinabi niya mula pa sa simula, hindi na sana niya pinahaba o pinaligoy-ligoy ang lahat. Isang simpleng katotohanan na huli na niyang naipahayag. Habang unti-unting nadudurog ang kanyang katawan, iniwan ni Neza ang kanyang huling habilin, hindi niya kailanman tatanggapin na matatalo si Sun Wukong ng sinuman, maliban sa kanya. Isang huling katiyakan ang iniwan, kasabay ng tuluyang pagkapawi ng kanyang anyo. Muling umangat sa himpapawid si Jarl at formal na idineklara ang resulta. Ang nagwagi sa Match 4 ng Tournament of Apocalypse ay walang iba kundi si Morrigan, ang pinakamalakas na Diyosa. Sa kabila ng matinding pagkahapo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, tanda ng isang lab ang tunay na sulit ipaglaban. Dumating sina Sandy at Pixie sa tabi ni Wukong, bitbit ang tanong kung tuluyan na bang napunta si Neza sa Niflheim. Ngunit malinaw ang sagot, hindi. Nasa kamay ni Wukong ang mismong core ni Neza. Isang mahalagang tagubili ang iniwan niya sa dalawa, dalhin ito kay Taod Chanzen, sapagkat sa pamamagitan ng core, may pag-asa pang muling maibalik si Neza. Lumipat ang tagpo sa guhong arena ng Valhalla, kung saan naglalakad si Cuchulainn sa pagitan ng wasak na estruktura. Ganap na winasak ang lugar, isang tahimik na saksi sa nagdaang labanan. Sa kanyang pag-usad, napagtanto niyang tama ang naging desisyong iwan ang alaga niyang si Ghaist. Ilang saglit pa, isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw mula sa likuran niya. May isang nilalang na naipit at humihingi ng tulong, hindi makagalaw kahit bahagya. Tinugon ni Cuchulainn ang sigaw at inalis ang mga batong nakadagan sa nilalang. Ang Diyos na kanyang nailigtas ay agad nagpakita ng pasasalamat, ngunit hindi maitago ang hiya. Isang tanong ang pumasok sa isip ni Cuchulainn, kung isa itong Diyos, bakit hindi nito kayang alisin ang mga simpleng batong iyon? Doon ipinakilala sa atin ang misteryosong Diyos. Siya si Muramasa, isang Diyos, ngunit isang baguhan, kakapanganak pa lamang sa anyo ng pagka-Diyos. Ayon sa narrator, ang tunay na saklaw ng kanyang kapangyarihan ay nananatiling hindi pa lubusang nalalaman. Isang Diyos na bagong isinilang. Isang revelasyong tiyak na yayanig sa hinaharap. At walang duda, siya na ang susunod na lalaban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.